Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Abala si Brina sa pagkikilay, gayong lumalagpas naman ang pagguhit niya sa tamang linya nito. Nade-distract siya sa tuwing lumilitaw ang mukha ng lalaki sa kanyang isipan. Paano ba kasi kakalimutan ang lalaking nagbigay ng kulay sa kanyang mundo? Nagsimulang pumatak ang luha sa kanyang mga mata pero pinigilan niyang huwag bumagsak. Kailangan niya maging matapang. Ang larong ginusto niyang laruin ay siya ngayon ang pinaglaruan at puso niya ang nakatayang pustahan ng lalaking kilala niya sa pangalang Edward de Riva. Nakikita niya sa salamin ang malalaki niyang eyebags at halatang ilang araw na siyang walang tulog. Mapait siyang napangiti. Yes, si Edward ang dahilan ng lahat ng ito. Bakit ba naman kasi dito siya nahulog sa dinami-dami ng tao sa mundo? Sa sobrang busy niya sa paglalaro, hindi niya napansin na siya na pala ang pinaglalaruan ng binata at baliw na ko sasabihin pero nagustuhan niya naman ang larong ginagawa nito. Lumabas siya ng restroom na parang walang nangyari. Nakangiti at handa na naman makipagplastikan sa kanyang sarili. Ibinubulong ng kanyang utak na makakaya niyang pakiharapan ng mundo ng ganito, gayong siya naman ay nangangamba. You okay? Napaisip siya as she heard the question. When was the last time she's okay? Nakalimutan niya na yata sa sobrang tagal. Agad siyang tumango. Yup, I am. Sorry, I took so long. Let's go? Agad niyang niyakap ang braso nito pero pasimple nitong tinanggal ang kanyang kamay. Napangiti siya pero sa kaloob-looban ng dalaga ay masakit na. I hate public display. Brina. Edward marked that word with finality in his tone. Ngumiti siya ng matamis. Nagkunwari siyang baliwala lang iyon sa kanya. Bakit ba nakalimutan niyang ayaw pala ni Edward ng lantarang sweetness? Inihatid si Brina ni Edward sa bahay ng dalaga pero kaagad lang ding nagpa siyang umalis ang binata. Nakalabas na sila ng kanyang bahay when Edward spoke. Don't text me, nor call. Kung may gusto ka sabihin, just leave a message, then I'll call you. Saka ito pumasok sa driver's side at in-start na ang mamahalin nitong sasakyan na sa panaginip lang ng babae, mabibili at mahahawakan. Edward de la Riva, isang mayaman doktor. Aside sa pagiging hot doctor nito, ay mechatronics engineer din ito at nagmamayari ng auto spare parts, business ng mga mamahaling kotse sa iba't ibang panig ng mundo. He's a businessman and a secret billionaire. Hindi alam ni Brina kung paano nito nakakayang i-handle ang lahat ng oras nito dahil kung siya ang tatanungin, wala siyang may isasagot. Nakaalis na ang binata pero nanatili pa rin siyang nakatayo sa pintuan habang nakasunod ang paningin sa umalis ng sasakyan. As usual, pinagchichismisan na naman siya ng kanyang paboritong mga kapitbahay. Sikat siya sa lugar nila kaya minsan ay parang mas gusto na lang niyang mag-artista. Pumanhik na ulit siya paloob at tamad na ibinagsak ang katawan sa sofa. Dahil walang magawa ay binuksan niya ang kanyang cellphone. Napaismid siya. Walang bago. Ganun pa rin ang social media. Kung ano-ano mga walang kwentang bagay ang kanyang nababasa at nakikita. Maya-maya pa ay saglit siyang natigilan ng mapako ang mga mata niya sa caption na isang shared post. Dr. Edward de la Riva is dating a beauty queen. Pinatay niya ang kanyang cellphone at walang emosyong nakipagtitigan sa kisame. Alam niyang chick magnet at playboy ang lalaki. Nothing new. Babae na ang kusang lumalapit dito at isa siya sa mga babaeng naging tanga. Well, she's kinda beautiful too. Sexy and a bad liar. Bad liar. Mapaglaro talaga siya dati pa. Pero ngayon ay nag-iba ang ihip ng panahon. Sa pagmumuni-muni niya, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Sumuko na rin ang kanyang utak at katawan. At yun ang pinakagusto niya sa lahat. Ang makatulog siya nang sa gayon ay kahit sandali
Magagawa niyang makalimutan ang lahat ng sakit simula nang mahalin niya ang isang tulad ni Edward, ang lalaking manhid. Nagising Sabrina ng ilang beses na tumunog ang doorbell. Mabilis lumipad ang kanyang tingin sa wall clock na malapit sa pintuan. Mag-alas 8 na ng gabi. Napasobra yata ang kanyang pag-idlip at mahigit 4 na oras din ang itinagal. Nag-unat muna siya bago tinungo ang pintuan para pagbuksan ang kung sino mang busita niya ngayong gabi na inistorbo ang kanyang masarap na tulog. Napairap siya habang tamad na lumakad. "You never answer my texts and calls, Brina." Seryosong muka na Edward ang sumalubong sa kanya. Nakapamulsa ito at alam niya na ayaw nito na hindi nasasagot ang tawag o messages niya. Maiksi lang ang pasensya ng binata at mahirap itong pangitiin. "I fell asleep. I'm sorry. Come in." Anya't binuksan na ng tuluyan ang pinto para makapasok ito. Hindi ito kumilos. Nanatili lamang itong nakatingin sa kanya na para bang tinitimbang ang kanyang sinabi. "Get dressed. We're going somewhere." Walang emosyong saad nito at agad na nagtungo sa sasakyan na nakahimpil sa harap ng kanyang apartment. Marahan siyang tumango. Ano pa ba ang magagawa niya? Alila siya nito. Lahat ng anumang gusto at sinasabi ni Edward ay ginagawa niya. Tanga na kung tanga pero pati utak niya ay hindi niya na mahagilap kung saan niya inilagay. Mababansa nga na nga siyang dakilang tanga ng taon dahil sa inaasal niya. Mabilis lang siya nag-ayos dahil ayaw na lalaki na pinag-iintay ng matagal. Nakasuot siya ng jeans at simple blouse nang pumasok siya sa sasakyan. Samantalang nakaharap si Edward sa laptop nito at halatang busy sa ginagawa. Otomatikong napakunot ang noon nito nang lumingon sa kanya. Sinuyod nito ng tingin ng kanyang suot. "May mali ba?" Nagtatakang tanong niya. "Change your clothes. Wear something decent. Charles is throwing a surprise birthday party for his wife and we're late." Napatingin ito sa orasang suot. "Fix it now. I'll give you 20 minutes. Utos nito at binalik muli ang atensyon sa laptop. Lihim siyang napabuntong hininga at marahan lumabas sa kotse nito. Nagmamadali siya nagpalit ng isang simpleng bestida at naglagay ng konting make-up para kahit papano ay matakpan ang sakit na nararamdaman niyang hindi rin niya sigurado kung maitatago pa ba niya. First time niyang makilala ang asawa ni Mr. Charles. Nakikita niya ito minsan sa TV pero hindi niya akalain na sobrang ganda nito sa personal at sobrang napakabait. Napakagat siya ng labi at gusto niyang mapaluha. Kailan yung huling sandali na naging honest siya sa sarili? Hindi niya na matandaan. Malaki na ang tiyan nito at nakaramdam siya ng kasiyahan nang makitang mahal na mga ito ang isa't isa, in which naisip niya na sana ganoon din sa Edward sa kanya. "Ang lungkot mo yata." Natigilan siya nang lapitan siya ni Vanessa. Nasa isang tabi lamang siya at iniwan siya saglit ng doktor. Kausap nito ang mga kaibigan. Nakangiti ito at kitang-kita sa mata ang pagmamahal sa asawa at sa naging buhay nito. "Hindi, okay lang ako." Ngumiti siya. Sandali siya nitong tanitigan at ginagap ang kanyang kamay. "Alam mo, dyan din ako galing. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo pero ito lang ang masasabi ko. Kung may isa kang rason para magpatuloy ka lang. Balang araw magbubunga din ang lahat ng paghihirap mo." Hindi siya nakasagot. Napababa lang siya ng tingin. Tama nga ba? Kimis siyang ngumiti nang magtaas siya ng tingin ulit. Susundin niya ang sinabi nito. May isa pa siyang pinangahawakan at baka sakaling magkatotoo ang sinasabi nito. Naubos ang oras ng party na hindi siya inaasikaso ni Edward. Nasa kaibigan ng buong atensyon nito at naririnig niyang puro business ang pinag-uusapan. Nasa isang sulok lang siya hanggang sa nagpa siyang umalis mag-isa. Hindi na siya nagpaalam kay Vanessa. She wants to go alone. Napahawak siya sa sariling tiyan. Paano ba niya sasabihin sa binata na buntis siya at dinadala niya ang anak nito? Yes, 2.5 months pregnant. Hindi halata sa kanyang katawan. Confirm. Kung sabagay, hindi niya na mabilang kung ilang beses na may nangyari na sa kanila. Basta kung kailangan siya ni Edward sa kama at kung saan gusto nito ay lagi siyang oo. Hindi niya magawang umayaw at tumindi. Tanga na kung tanga. Gusto na nga niyang ihampas ang sarili sa pader sa sobrang katangahan. Naglakad lang siya ng naglakad at hindi niya na napansin na sobrang layo niya na. Walang laman ang kanyang utak.
Basta nakalutang lang siya at hindi maintindihan ng sarili. Hindi niya alam kung saan siya patungo hanggang sa namalaya na lang niya ang kanyang sarili na nasa isang dagat siya napunta. Mapait siyang napangiti na maglakad siya patungo sa buhanginan at maramdaman ng malamig na hangin. Maraming bituin sa kalangitan and it's Edward's favorite. Napaupo siya sa buhanginan at napatitig sa maraming bituin. Nalaman na lamang niya na pumatak ang kanyang luha. 1, 2, hanggang sa nauwi na sa hagulhol. 2 oras ang kanyang inilagi sa dagat, saka siya nagpa siyang umuwi sakay ng taxi. Naka-off ang kanyang phone at parang bangkay siyang pumasok sa sariling apartment. Good thing, Edward wasn't there, or else she'll be dead. Hindi pa naman siya nagpaalam. Sa sobrang pagod, nakatulog siya agad. Kailangan niya iyon dahil na rin sa batang kumukuha ng lakas sa kanya. At tila naman nagbiro ang gabi dahil bumalik ang utak niya kung paanong nagsimula ang lahat sa kanila ng binata. Come on, Brina. Stop playing hurts. Hindi mo alam ang karma. Kapag tinamaan ka niyan, ipupusta kong iiyak ka ng bongga. Karma's digital. Nag-ikot siya ng eyeball sa sinabi ng kanyang not so-called friend at kasamahan sa trabaho. Ang drama nito, wala naman siyang ginagawa at hindi naman siya naglalaro ng puso. Well, hindi nga ba? Ano ka ba? Ang gaga mo. Wala naman akong inapakan tao, okay? At anong karma's digital? Camera yan? Pambansang rason ng mga taong katulad niya. Wala nga ba? Sino itong si Arthur? Si Zed? 2 pa talaga ha? Tindi mo, besh? Angal ng kausap niya. Tumayo siya. Tamang-tama, lunch break na at gutom na siya. Kasalanan ba niyang ipinanganak siya maganda at marami naghahabol sa alandog niya? Hindi. At hindi naman siya basta-basta nag-open leg sa mga ito. Utak lang binubuksan niya at pagkatapos isinasara ulit. San ka? Matinis na tanong ng kanyang kaibigan. Kulang na lang ay habulin siya nito ng itak. Kakain malamang. Abay kung hindi ka gutom, lukaret. Ako gutom na. Iniwan niya na ito na hindi makahuma. Shock na shock yata sa kagandahan taglay niya. Bakit nga ba maganda siya? Gusto niyang matawa sa naisip. Dapat talaga magpasalamat siya sa genes ng magulang niya. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone kaya't sinagot niya ito habang nagmamadali siyang sumakay ng elevator pababa. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansing sa golden elevator siya nakapasok. No, I don't wanna come. I'm sorry. Pinal na sagot niya at nag-ikot pa ng mata. Ang kanyang makulit na pinsan ay paulit-ulit pa rin siyang niyayaya ng hangout sa isang sikat na bar sa Makati. Natigil siya saglit nang may pumasok na 3 lalaki nag-uusap. Hindi man niya nakita mukha ng 3 ay alam niyang nakasuit ang mga ito at pumwesto sa kanyang likuran. Bagya siyang napayuko at itinuloy ang pakikipag-usap sa kanyang pinsan na sagad yata sa buto ang kakulitan. Ang akala pa naman niya ay kung anong importanteng bagay ang itinawag nito. No! Pagtaas niya ng boses sa telepono. Naramdaman niya ang biglang pagtahimik ng 3 nag-uusap sa kanyang likod pero agad din niya itong isinawalang bahala. Come on, ang unfair mo. Bahala ka dyan, basta ayoko, that's final. And so what? Halos sigawan niya na ang kausap. Nagpapadyak pa talaga siya at nakalimutan niya yatang may kasama siya sa loob ng elevator. Nakalimutan ba talaga o sadyang maarte lang siya? Patuloy siya sa pagrereklamo at pagsasalita nang huminto na rin saglit ang elevator sa ground floor. Nauna siyang lumabas pero saglit din natigilan nang makalimutan niyang wala pala siyang dalang pera at bag. Tanging phone lang niya ang nabitbit niya. God! Inis niyang bulong sa sarili. Pumihit siyang pabalik para umakyat muli sa 10th floor ng gusali nang bigla siyang bumangga sa isa pang palabas na din sana ng elevator. Tom! Marinig niyang reklamo na lalaking nakabangga niya. Napasmid siya at handa na magtaray. Nang pagtaas niya ng tingin ay naiwan sa ere ang anumang sasabihin niya. The man standing in front of her is Dr. Edward de la Riva, wearing a black coat and tie. Oh God, sobrang gwapo nito. Nasabi niya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya lumabas ang kanyang puso sa mga sandaling iyon. Excuse us. Anas ng bariton ng boses sa likod nito. Napalipat ang tingin ni Brina dito. Shit.
Mariing napapikit ang mga mata niya at parang gusto na lang niyang maglaho sa mundo. Sina Mr. Charles Malcon and Mr. Azula Grant pala ang mga ito. Ang mga may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Sa dami ng araw ng kamalasan, bakit ngayon pa? Karmas Digital nga. Napatingin siya sa elevator na pinasukan. Gusto niyang maglupasay sa sobrang inis. Sa pribadong elevator pala siya pumasok. Bawal na bawal iyong gamitin ng mga empleyadong tulad niya. Sa sobrang kahihiyan ay pumihit siya at tumakbong palayo. Naka-heel siya ng 4 inches at naka-fitted dress pero sa mga sandaling iyon ay parang athlete of the year na siya sa sobrang bilis ng kanyang pagtakbo. Hiling niya sa isip na sana'y hindi siya matandaan ng mga ito. Ayaw niyang matanggal sa trabaho at wala siyang planong maghanap ulit ng iba sa taon na ito. Para siyang nakakita ng multo na makabalik siya sa cubicle niya. Nagtaka naman ang kaibigan niyang Lucaret kung bakit ang bilis niyang bumalik. Nag-alibay na lang siya na masakit ang kanyang ngipin pero ang totoo, halos pumutok ang puso niya. Hindi sa kaba kundi dahil nakita ang kagupuhan ni Dr. Edward de la Riva. Oh my, siya na yata ang bukod tangi sa lahat ng babae. Nakita niya ito sa malapitan at naka-eyes to eyes pa. Tsak masasabunutan siya nito ng kaibigan niya pag nalaman nito ang buong pangyayari. God, hindi siya makamove on. Okay na. Kinalimutan niya na ang araw na iyon at pumayag siya sa gusto ng kanyang pinsan. Kailangan niya magsaya, sandali, sa isang bar para kalimutan ng lahat. Hindi niya gusto ang takbo ng puso niya. Sumama siya sa makulit niyang pinsan sa isang mamahaling bar. Total, libre naman ito. Hindi kaya siya gumagastos at kuripot siya. Totoo yun. 4 sila, kasama ang kaibigan nito at nobyo. Dahil hindi naman talaga siya party goer at kailangan niya ng pampakalma, uminom siya ng red sangria. Yun lang ang alam niyang magpapakalma sa kanya ng mga sandaling iyon, lalo na't nakita niyang sabay na pumasok ang 5 lalaking hulog yata ng langit ng mga sandaling iyon. Unang nakilala niya ay sa Doc de la Riva. Pinaglalaruan ba talaga siya ng kamalasan? Ilang beses siyang napalagok at nang maramdaman niyang manhid na siya, nagpaalam na siya sa pinsan niya. Umaayaw ito pero nagpumilit siya. Ayaw niya magstay sa bar na iyon kasama ang lalaking kumuha ng kanyang atensyon. Nasa pintuan na siya nang maramdaman niyang may humila sa kanyang bewang papuntang dance floor. Hindi niya maaninag kung sino ang humila sa kanya at sa sobrang lakas ng tugtog, mabibingi yata siya. Gusto niya nang umuwi. Pinilit niyang kumalas sa pagkakahawak nito pero sadyang napakahigpit ng pagkakahawak ng estranghero sa bewang niya. Let go of me! Inis na pakli niya. Don't act like a virgin. Let's have fun. Or you want us to have some fun in private? Malakas na saad nito. Biglang nagpanting ang kanyang tenga at umarko ang kanyang kamay para sampalin ito ngunit bago pa maglanding ang kanyang kamay, may humila sa kanyang braso at nabitawan siya ng estrangherong bastos. Napasiksik naman siya sa dibdib ng kung sino man ang humila sa kanya. Naginit ang kanyang ulo. She wants to go home but when she looked up, she found out that it was Edward de la Riva. Matiim siya nitong tanititigan. Biglang nawalang epekto ng alak kaya mabilis niyang hinila ang braso pero mahigpit ang pagkakahawak nito. Nag-iwas siya ng tingin at gusto yata niyang matunaw sa mga sandaling iyon. I found you. Anito. Huh? Hindi niya narinig ang sinabi nito pero imbes na sagutin nito ang kanyang tanong, hinila siya nito sa kung saan at isinandal sa malamig na pader. Nawalang epekto ng alak sa kanya. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso at biglang nag-slow motion ng kanyang paligid. Ang kaninang ilaw na patay-sindi at maingay na paligid ay biglang natahimik sa kanyang pandinig. Nanatili siyang nakatitig sa binata na tila na hipnotismo siya sa hindi niya alam na dahilan. Someone, please, slap her. Napakaslot siya nang damhin nito ang kanyang pisngi at naramdaman niya ang katawan nito na pumihit sa kanya. Imbes na magreklamo ay tila nagustuhan pa niya ang nangyari. Nag-init siya. Oo, yan ang totoo at yun ay kinatatakot niya. Mabilis niyang iniharang ang kamay sa dibdib nito para makaalis pero ginagap lang nito ang kanyang 2 kamay at nilak siya. Matiim siya nitong tanitigan at hindi siya tanga para hindi alam ang titig nito. Ang sigaw ng utak niya ay umalis na pero may sariling isip ang puso niya dahil dahan-dahang pumikit ang kanyang mata nang makitang dahan-dahang lumapit ang labi nito sa kanya.
She's dying to taste his lips. Para siyang idinuyan sa kalangitan ng maramdaman ang labi nito sa kanyang labi. Marahan lang iyon. Dampi lang pero narinig niya ang buong paligid na nagkakantahan ang mga anghel. Hindi ito ang kanyang unang halik pero nang sandaling iyon ay gusto niyang maiyak sa sensasyon na bumabalot sa kanya. At last, she found the man she's been waiting for. Their kiss, and torridly and passionately. Napakapit siya sa batok ng binata at mahigpit naman siya nitong hinapit sa bewang. They keep on kissing like they own the world. Walang pakialam sa lahat na nandoon. She lost her insanity as Edward keeps on rubbing her bare back. It feels so good. Nag-aapoy na ang kanyang katawan sa matinding kagustuhan na angkinin nito. Hindi niya alam kung sa red sangria na ininom niya o dahil lang sa halik nito na nakakabaliw. Last thing she knew, she's with him on the private room. Hindi niya alam kung paano sila napunta doon basta sunod-sunuran lang siya sa mga sandaling iyon. Subalit bigla na lamang itong natigilan at tinitigan siya ng ilang segundo. I don't do with virgins. Para siyang binuhusan ng mainit na tubig nang umatras ito at tila may sakit siya. Tumalikod ito at pinulot ang mga damit at nagbihis sa kanyang harapan. Hindi man lang siya tiningnan na parang tapos na sila at wala itong pakialam sa kanya. Parang piniga ang puso niya nang iwan siya nito sa pribadong kwartong iyon. Hiyang-hiya siya sa sarili at sumunod noon ay mga luhang hindi niya mapigilan sa pagpatak. Nagising Sabrina sa init ng sinag ng araw na pumasok sa bintana. Nakalimutan pala niyang isarado ang kortina ng nakaraang gabi sa sobrang pagod at antok. Dinalaw na naman siya ng unang pagtatagpo nila ni Edward sa kama in which hindi nakabubuti iyon. Hindi nga ba? 2 linggo din niya iyong iniyakan sa sobrang pagkahiyang naramdaman. Walang babaeng gustong mapahiya ng ganoon at isa pa. Bakit takot ito sa mga birahin? Napailing na lang siya na magtungo sa banyo. Plano niyang huwag munang pumasok ngayon. Magte-text na lang siya sa kaibigan niya na masama ang kanyang pakiramdam at pupunta siya sa isang clinic ngayon para magpa-check up. Kailangan niya na magpa-maternity check up para masabihan siya kung anong vitamins ang dapat inumin at pagkain saka prutas na para sa baby na nasa kanyang sinapupunan. Hindi pa man ay masayang masaya siya na may munting buhay sa loob niya. Nakangiting humarap siya sa salamin at inayos ang sarili. Nagsuot siya ng simpleng white dress. Gatas at sandwich ang inalmusal niya, saka siya nagpunta sa klinik. Narasatahan siya ng OB-GYN na tumingin sa kanya ng ilang vitamins at pinayuhan na din siya sa mga dapat niyang gawin at hindi habang nagbubuntis siya. Nalaman din niyang malakas ang kapit ng kanyang baby sa loob na ikinangiti niya. Matapos bumili ng vitamins, pumasok siya sa SM para bumili ng pagkain at prutas na kakailanganin niya. She was busy looking stuff for her nang matanaw niya sa Vanessa sa mid-station. Nagdadalawang isip siya kung lalapitan ba niya ito pero nang lumangon ito at nang makita siya nito ay ito na mismo ang lumapit sa kanya na malaki ang ngiti. Nasa likod nito ang asawa at halos lumubog siya sa sobrang kahihiyan. Ang boss niya. Anong irarason niya? Gusto niyang lumubog sa lupa. Brina, right? Parang matagal na silang magkaibigan ni Vanessa. The way na kausapin siya nito at ngitian. Napangiwing tumango siya at nagbaba ng tingin. Nai-intimidate pa din siya sa presensya ng boss niya. Kahit ilang beses niya na itong nakakasama sa isang event o parties dahil kay Edward. Pwede makipag-girls talk muna sa kanya, baby? Promise, uuwi ako na buong buo pa ang katawan. Mauna ka na sa work mo. Si Vanessa na itinulak pa talagang asawa nito kasama ang mga pinamili. Tapos na pala ang mga itong mamili. Pero bago yun, iuwi mo muna ito sa bahay. Thank you, baby. Saka ito humalik sa labi ng asawa. Bigla siyang nakaramdam ng inggit. Sana ganoon din sila pero hindi eh. Walang ganoon sa kanila, lalo na kung nasa public. Okay, bye you two. Call me when you get home, wife. And Miss Salvacion, please take care my world. Tumango lang siya, tumalikod na si Mr. Malcon. Natuwa naman sa Vanessa na halatang kinilig at kahit naman siya'y kinikilig sandali sa tinginan at pagpapalitan ng pag-uusap ng mga ito. Tinulungan siya ni Vanessa na
mamili habang nag-uusap sila. Pandalawang beses nila itong pagkikita at palagay ang loob niya rito. Dahil siguro buntis ito tulad niya at aaminin niyang sobrang bait nito. Hindi tulad niya, ang dami niyang suot na maskara. Pero sa mga sandaling ito, pagod siyang isuot alinman sa mga maskara niya. Pagkatapos nilang mamili ay dumiretso sila sa isang tea shop. Nawala ka kagabi. Pasensya ha, hindi kita naasikaso. Ngumiti siya. Bakit ba ang bait nito? Naalala niya ang kanyang ate sa katauhan ng babae. Pasensya din at hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Ngumiti ito at ito na mismo nagbayad sa in-order nilang chocolate cake at tea. Habang naghihintay sila sa in-order nila, tumunog ang kanyang cellphone sa bag. Kinuha niya tinignan iyon. Si Edward. Matagal niyang tinitigan iyon at nagdadalawang isip kung sasagutin ba ito pero bago pa niya napindot ang accept call ay namatay na ito. Si Edward ba? Nanunuksong tanong ni Vanessa. Tumango siya. Siya nga, pero pinatay niya na. Baka mangungumusta lang. Matagal bago ito sumagot at tinitigan siya. Ginagap ang kanyang kamay at pinisil iyon. Ayoko manghimasok pero, Brina, pwede mo ako sandalan kung kailangan mo ng kausap. Nandito lang ako. Saka wala naman akong kaibigan at gusto kitang maging isa sa kaibigan ko. Dumating ng in-order nila. I don't deserve to be your friend, Vanessa. You're too good to be true and I am fake. Salamat. Gusto rin kitang maging kaibigan pero basta, friends na tayo. Natatawang saad nito. Natawa na din siya. Magaan talaga ang loob niya sa babae at masaya siya sa isipin na iyon. Kukunin kitang ninang sa anak ko. Umanda-handa ka na. Natapos ang 2 oras na puro kwentuhan at tawanan silang dalawa. Sino bang hindi matatawa? Ikinuwento nito sa kanyang love story nito kay Charles at kung paano nito pinaglinhan ang asawa. Naiiyak siyang natatawa sa mga pangyayari. Hindi niya akalain na sobrang under pala ang boss niya. Pagkababa niya ng taxi, ay kotse ni Edward sa labas ng apartment niya ang sumalubong sa kanya. Hindi niya ito napansin sa sobrang pag-iisip. Ito yata ang namaster niya sa lahat, ang mag-overthinking. Bagay siyang napahigit ng hininga at kinabahan. Kahit paminsan-minsan itong sumusulpot sa harap ng apartment niya, hindi niya pa rin mapigilang kabahan sa presensya ng binata. Nang matapos ang parusang sinasabi nito sa kanya, ay walang imik na ipinasuot nito sa kanya ang coat nito at pinalabas na sa kotse nito na parang diring-diri na naman sa kanyang presensya. Di man lang ito nag-abalang tingnan siya after nitong i-start ang sasakyan at nag-ayos ng kasuotan. Iniwan siya nitong parang basahan at luhaan na pinagpupulot yung pinamili niya na nagkalat sa daan. Kapit lang baby ha? War freak daddy mo eh. Pinilit niyang pinasaya ang sarili. Nalagay na lamang niya sa mesa ang pinamili at diretsyong nagtungo sa kwarto para magpahinga. Hindi siya napagod sa pakikipagkwentuhan kay Vanessa, kundi kay Edward. Pagod na pagod siya at pagod na din siyang umiyak kaya itinulog na lang niya iyon. Nagising siya bandang 6:00 ng gabi. Binuksan niya ang TV sa sala habang naghahanda ng hapunan. Kailangan niyang kumain para sa batang nasa kanyang sinapupunan. Natigil siya sandali nang mabanggit ang pangalan ng kanyang boss. Napangiti siya dahil nakatanggap ito ng parangal sa pagiging magaling sa negosyo, in which isa si Vanessa sa likod nito na tatanggap ng award. Ipinagpatuloy niya ang paghahanda nang marinig niya ang pangalan ni Edward. Napatingin siya sa balita. Hindi na siya umimik nang makitang may babaeng kasama ang binata. Artista ang babae sa pagkakaalam niya. Hinihinala na girlfriend ito ng binatang doktor at bago pa kumirot ang puso niya, pinatay niya na ito at nag-concentrate na sa kanyang ginagawa. Masasaktan lang siya kung magpapatuloy siyang manonood dahil alam niyang pwedeng totoo yun o pwedeng hindi. Umiinom siya ng isang basong gatas bago matulog nang biglang tumawag ang kaibigan niya sa office. Ang galing talaga ng tiyempo nito. Tatawag ito kapag papatulog na siya. Sasabitan niya ito ng medalya sa susunod. Nababagot na sinagot niya iyon. Hello? I saw him. Natigilan siya sa bungad nito. Hindi siya nakaimik at ang tanging nagawa na lang ni Brina ay mapahugot ng hangin. Fate only knows the shallow part that she and Edward
was having a relationship, a last relationship. No love involved. Siya? Hulog na dati pa. Hindi nga niya alam paano umahon sa pagkakalunod. I saw Doc Edward kissing another woman. No, kissing an actress. Kahit maingay ang background nito, naririnig niya ang sinabi ng kaibigan. Napapikit siya at ramdam ang luhang kumawala sa mga mata. Pero mabilis niyang pinahiran iyon. Hayaan mo siya. Masyado ako maganda para habulin siya, no? Bukas na bukas din, kaya ko siyang palitan. Nagkunwari siyang tumawa. Napapikit siya ng mata at malayang kumawala ang mga luha doon. Ang sakit pala. Tumawa naman ito sa kanyang naging sagot at mabilis na nagpaalam sa kanya. Maaga palang kinabukasan ay gumayak na siya na maghanda. Isang turtleneck na damit ang kanyang suot at pants. Kailangan niyang pumasok sa trabaho at may magulang pa siyang padadalan sa probinsya at sariling binubuhay.